Ilan nga sa mga kababayan natin ngayon ang nakakaladkad ang pangalan sa social media. Ito nga ay dahil sa makabulastugang ginawa nila sa ibang bansa. Ang mga kababayan nga nating iba dito ay mga professional at ang isa naman na nakikita nyo ngayon ay sakto lamang. Marami nga ang natuwa rito sa lalaking ito at marami nga rin ang tumaas ang kilay at nainis. Dahil nga ginawa lang naman niya ang bidyong ito sa Dammam, Saudi Arabia. Kung saan habang ito nga ay nag-iikot sa tinatawag nilang Haraj at doon nga ay nagsisigaw itong si kabayan. Kayo na nga ang humusga kung tama bang gawin niya ito sa lugar na katulad ng Saudi Arabia. Yo, madlang people! Ito brang hagad! Ang daming tao! Yeah! Oh! Yay! Yan, what are you waiting for? Punta na kayo dito! Yay! Ikaw ba yan? Swerte lang niya kasi wala nakakakita ang mga lokal or mga pulis dito sa taong to dahil itong lugar na ito ay madalas puntahan ng mga expat. Pero ganun pa man, kung trip man niya ito or kung ano man ang motibo niya sa paggawa niya ng videong ito or para lang magpapansin sa social media, nasa sa kanya na yan. At kung sa bandang huli nga na may makakita sa kanya sa social media na isa sa mga mataas sa Saudi Arabia at napagdiskitahan nga ito at napag-alamang nilang hindi nakakatuwa ang ginagawa nitong si kababayan, ay pwede nga siyang malagay sa isang malaking problema. Samantalang sa Amerika, isang babae na ubod ng yaman at ito nga ay nasa medical field ang ngayon ay naharap sa isang iskandalo at matinding problema. Ito nga ay matapos matuklasan na ito nga ay sangkot sa isang $1 million scam. Ang modus, mag-aalok sa mga pasyente ng mga serbisyong hindi naman kailangan at pagkatapos nga ay i-charge ito sa kanila. At para maintindihan natin ang buong detalye, panoorin natin ang videong ito. Instant bilyonaryo ang isang PhilAm nurse na nakapagpatayo pa ng resort dito sa Pilipinas. Pero nabisong sangkot pala siya sa isang malawakang healthcare scam. Narito ang Frontline Report. 53 million pesos na kwintas. Beach resort sa Pilipinas. Meron ding Ferrari at 7 pang luxury cars. At $1 million na bahay sa Hawaii. Ganyan kayaman ang Filipino-American nurse na si Marizel Yuki. Dahil sa kanyang yaman at impluensya, pasok siya sa 100 most influential Filipinos in the world ng Top Outstanding Filipino Awards noong 2025. Pero ang tanong, paano siya naging ganyan kayaman? Sa isinagawang operasyon ng administrasyon ni US President Donald Trump, lumalabas na si Nurse Yuki, isa palang scammer. Sangkot siya sa pinakamalaking healthcare fraud scheme sa Amerika. Gaano kalaki? Ayon sa US Department of Justice, nakakulimbat ang scam na yan ng $6.5 billion o katumbas ng halos 400 billion pesos. Halos 500 ang scammer ang naaresto. Kabilang ang 70 doktor at medical professionals. Base ba sa investigasyon, nakapang-scam si Nurse Yuki na aabot sa $906 million o higit 55 billion pesos. Naging instant bilyonarya siya matapos makuha ang parte niya na higit 18 billion pesos. Ang modus, yung mga Medicare beneficiaries na malala ang kondisyon ay inaalok ng mga procedure na di naman kailangan. Kumikickback din sila sa allograft na isang uri ng transplant. No comment pa dyan ang kampo ng PhilAm na nurse. Nakakahiya nga yung mga ganito nating kababayan, no? Dahil sa sobrang yaman na nga nila, hindi pa rin sila nakokontento. At malas nga lang nila dahil nahuli na sila sa pagkakataong ito. Perfect. At may isa pa nga rin tayong kababayan na nasasangkot din sa isang scam. At ito nga ay isa namang kababayan natin na nasa New York City. Arestado ang Pinay na dating kumandidato bilang public advocate sa New York City dahil sa campaign fund fraud. Ang detalye sa agenda report ni US correspondent Don Tagala. A local Department of Government... Kinasuhan na ng wire fraud si Angela Aquino, ang Pinay na kumandidato para sa NYC Public Advocate Office noong 2025. Ayon sa US Attorney's Office sa Eastern District ng New York, nagtangka umanong mangulimbat ng $1 million ang Filipino-American bilang matching funds na ibibigay sana ng New York City Campaign Finance Board sa kanyang pondo. May programa ang New York City Campaign Finance Board na tapatan ng small dollar donations galing sa NYC residents para sa mga kumakandidato sa city office.
Ayon sa prosecutors, hindi nag-qualify si Aquino sa requirements ng matching funds program na makaraise ng $125,000 mula sa 500 donors. Pero ginawan umano ito ng paraan na magbukang naabot nila ang minimum requirement sa pagtanggap umano ng $130,000 mula sa Pilipinas at gumamit pa umano ng peking impormasyon para magbukang sa mga residente ng New York City ito galing at itinago pa ang totoong source ng pera. Ginamit din daw umano ni Aquino ang pondo para sa kanyang pangsariling pangangailangan tulad ng pagbayad sa renta ng apartment at sinabi pang ito ay legitimate campaign expenses. My name is Angela Aquino. I'm under the Conservative Party and Kilalang conservative Republican at Trump MAGA supporter si Aquino, pero nag-register ang PhilAm bilang Democrat sa kanyang kandidatura bilang New York City Public Advocate noong 2025. Pero sa kanyang campaign website, conservative Republican pa rin ang description kahit registered Democrat na si Aquino. At hanggang January 2025, ipinakita pa rin ni Aquino ang kanyang suporta kay President Donald Trump sa kanyang second term inauguration. Nakilala rin sa PhilAm community si Aquino nang tawagin niyang Filipino traitor si New York State Assembly member Steven Raga dahil sa hindi nito pagsuporta sa kanyang kandidatura. Gumawa rin ng ingay si Aquino nang tawagin niyang shameful ang Philippine Consulate sa New York matapos hindi siya payagang mag-fundraiser sa loob ng konsulado dahil bawal ito. Agad kinundina ng konsulado ang pahayag ni Aquino. Mahaharap sa 20 years imprisonment si Aquino kung mapapatunayang guilty sa wire fraud charges. Grabe talaga iba nating kababayan, no? Sobrang yaman na nga ng mga ito at daming pera at nakarating na nga sila sa isang bansa na pinapangarap ng marami. Pero hindi pa nga rin sila nakontento at gumawa pa ng sakit ng ulo na pwedeng ang ikasira ng kanilang buhay. Kaya naman sa ating mga kababayan, kung sakaling marating na natin ang ganitong level ng success, ay sana ay makontento na tayo. At sana ay wag na tayo mag-isip pang gumawa ng mga bagay na ikakasira natin at makakaapekto sa ating pagkatao. Perfect! At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.